Magandang araw sa inyo mga best friends! Guys, meron lang akong konting ikikwento sa inyo. Yesterday, may event yung daughter ko sa school. Meron silang konting handaan. Bumili si daughter ko, potluck sa kanilang school, nagdala siya. Amber's Pancit. Si best friend naman, at the same time, sumabay na rin ako ng barbecue for my daughter. Tinikman ko yung barbecue na from Amber's. Ayan, alam niyo naman siguro yung barbecue ng Amber's. Ordinary barbecue na malaman. Actually, walang fat yung nakuha ko. At syempre, alam na natin, meron yung marination, tsaka may basting sauce yun na may sugar. Tignan natin kung papalo ba ang aking blood sugar. While naka-otay CGM ako, gusto kong itry yung opportunity kung mag-i-spike ba ang sugar ng inyong obese friend. So, yan. Normally naman kasi, alam niyo naman, mad-timad si obese friend. Pero, tinry ko nga, no, kahapon na i-check ang aking sugar bago ako kumain. So, ito ang aking blood sugar. Yan. Yan ang blood sugar ni best friend. 5.3 po tayo. Yes, yan po ang sugar natin bago natin kumain nung Amber's barbecue. So, yan. After an hour, no, kumain po ako ng 2.5 kasi pinrepare ko yung food ng daughter ko. Sabi ko, testingin natin. Take the opportunity while we're wearing Otay CGM. So, habang naka-Otay CGM ako, ito yung baseline natin. Yan. Alright, 5.3. After an hour, guys, no? Kumain ako, no? Bandang alas 3. Ito ang naging sugar natin. Nakita nyo? May sugar spike tayo dyan. Nakikita nyo? Ang sugar spike po natin, umabot po siya sa peak na 7.3 millimole per liter. So, di ba? Kitang-kita nyo, guys. Sa mga nakaraan, mapapansin nyo, hindi pumapalo ng ganyang kataas glucose level. Pero this time, dahil nga kumain tayo ng barbecue na may marinade, may posible, merong inflammatory oil, no? O veggie oil ang gamit nila, hindi naman coconut, no? Hindi natin alam, who knows. Tapos malamang, may kalamansi siya. Masarap naman siya. Lasa ko yung kalamansi, medyo mas kalamansi side siya, malasang malasa naman. At the same time, matamis siya. So, dun pa lang, sabi ko sa sarili ko, yari, may mararamdaman ako nito. So, yan nga, hindi tayo nagkamali. Pumalo po nga ang sugar natin ng 7.3. Yan na po yung pinakamataas, no? After an hour. And then, after a few minutes naman, bumaba rin naman agad. So, yan. Bumalik na ulit siya sa 5.5. Yan, 5.5. Bumaba na ulit siya. Ayan, nag-drop na ulit yung sugar niya. Napakaganda. Instead of tanong kayo ng tanong kayo, Bismarck, pwede ba to? Pwede pa yan. I suggest, matuto kayo pa paano magbasa ng CGM. Alamin nyo ang mga okay na range sa inyong sugar. Huwag nyo hayaan na pumapalang skyrocket ang yung sugar all the time. Dahil kapag matagal na mataas ang sugar reading nyo, ay baka nagiging diabetic na po tayo. So, yan lang po ang aking konting tip, no? Tapos, ito po nga palang ating Otay. Magkabit kayo ng Otay CGM, katulad ni obese friend, para yung mga pagkakataon na ganyan, kumain kayo kunyari sa labas at hindi clean low carb, or kahit na clean low carb kayo, pero makakakain kayo ng mga bagay na nasa caution list, ay baka mag-spike ang inyong blood sugar. Katulad ni obese friend, kita nyo naman nag-spike. Alright. Kapag naka-Otay CGM kayo, hindi natusok ng tusok, at saka makikita nyo ang inyong sugar level every minute, every second of the day. Yeah. Hanggang sa muli, I'm your lamp guinea pig, Sobig, ang inyong best friend, obese friend. Bye-bye. See you later, alligator. Otay CGM. Kabitan nyo ang sarili nyo. Tignan nyo yung mga range nyo. Baka makatulong sa inyong day-to-day life. Alright. Enjoy life to the fullest. Bye-bye.